All systems go na ang pagganda ng LGU Manawag, simbahan at iba't ibang ahensya para sa nalalapit na Centennial Canonical Coronation ng mahal na Birhen ng Manawag sa Abril 22. Sa isinagawang media press conference kahapon, Abril 7, inilahad ng mga paring Dominikano, LGU officials at kinatawan ng PNP, BFP, health units, POSO at MDRMO Manawag ang kanilang komprehensibong plano para matiyak ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng inaasang dagsa ng mga deboto. Tinatayang aabot sa umigit kumulang 1.5 milyong deboto ang dadalo sa mga kasaysayang selebrasyon, dahilan upang mas maagang sinimulan ang masusing paghahanda at koordinasyon ng lahat ng sektor. Sa nasabing press con, pinangunahan ni Reverend Father Roberto G. Reyes OP, tagapagsalita ng simbahan, ang pagbibigay ng overview at tema ng pagdiriwang. Ayon sa kanya, bago ang koronasyon sa Abril 22, isasagawa muna ang dedication rites ng simbahan sa Abril 21 kasunod ng isinagawang renovasyon nito bilang paghanda sa okasyon. On April 21 at 4 p.m., we will have the rededication of the church. We will have a rite of rededication of the church following the recent renovations in the Minor Basilica. The Eucharistic celebration will be presided over by our Most Reverend Archbishop Socrates B. Villegas. On the 22nd of April at 9 o'clock in the morning, we will have the enthronement and solemn reenactment of the canonical coronation and Eucharistic celebration. The reenactment of the 1926 canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag will be held. And the Mass will be presided over by the Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown, D.D. On the 22nd of April at 4 p.m., we will have the Pontifical Mass of the Canonical Coronation and Grand Procession. The Fiesta Mass followed by the Grand Procession of Our Lady of the Rosary of Manawag. And the Mass will be presided over by Most Reverend Socrates B. Villegas. Samantala, inilahad naman ni Reverend Father Jerome R. Geronimo OP ang ruta at daloy ng prosesyon upang matiyak ang maayos na galaw ng mga deboto sa araw ng selebrasyon. Procession will proceed from the church, traversing the Rizal Street of the Poblacion. And then upon reaching the Baloking Bridge, turn left po tayo. Then along San Jacinto Manawag Road, going back to the church via San Jacinto Manawag Road, and then Soriano Street po. Babalik na po ng simbahan. Sa panig ng kapulisan, tiniyak ni Chief of Police ng Manawag Police Station, Police Major Peter Paul Sison, na magpapatupad ng augmentation force mula sa iba't ibang police station sa Pangasinan at Police Regional Office 1 upang mapanatili ang kaayusan, habang nagbabala rin ito ng mahigpit na pagpapatupad ng seguridad, kabilang ang pagbabawal sa mga bagay na maaring magdulot ng aberya. Lahat po ng police station dito sa Pangasinan at saka sa ang ating regional headquarters din is magpapadala ng dagdag persa para magbantay ho dito sa selebrasyon ng ating bayan. Pinagbabawal naming dalayin dito sa event ay unang-una po mga weapons ho, mga fireworks, tapos mga glass containers po, tapos yung mga laser pointers so pinagbabawal rin namin, tapos yung paggamit ko natin ng drones. Yung sa ating mga backpack naman po sir is na-advise na lang natin na ang gamitin nila is transparent. Tapos kung maaari po sir ay yung ating mga sombrero is pinagbabawal din yung mga nakasombrero. Ibinahagi naman ng LGU Manawag na magtatay ng 11 medical stations, maglala ng 30 parking areas at maghanda ng iba pang essential services para sa mga tatalo. Ayon sa alkalde ng Manawag na si Mayor Jeremy Aherico Rosario, ang mga paggandang ito ay para sa kapakanan ng lahat. Gayunman, pinapaalalanan niya ang publiko na kung hindi kakayanin ang pagdalo dahil sa inasang dami ng tao, maaaring makisubaybay na lamang sa mga online platforms na inihanda ng lokal na pamahalaan. We are in full force sa ating local government in cooperation with our provincial government headed by Governor Monmon Gico. Constant coordination with the church at kami po ay nag-expect ng malaking crowd, kaya nga this will be aired live, I believe 2 TV station and a lot of media platforms or Facebook
sa akin po sa local government and the church. Kaya yung mga medyo vulnerable sector, yung medyo may karamdaman, nahirapan maglakad, at yung mga masyadong bata po, ay huwag na natin pong isama para hindi po sila mahirapan. As forecasted, mainit on the 22nd. Kaya yung mga pupunta, pakiramdaman niyo po yung inyong mga katawan at magbaon ng maraming tubig at panangga po sa ulan. Samantala, binigyang diin naman ni Archbishop Socrates Villegas na sa kabila ng mga hamon sa mundo, nananatiling matatag ang pananampalataya ng mga deboto, isang patunay ng patuloy na pagmamahal sa Panginoon. The important thing to remember is our determinant factor for celebrating is not the absence or presence of crisis. Our determinant factor for celebrating is we have faith in God. And it is our faith in God that motivates us. It is going to be very considerate about the crisis, but no crisis can stop us from expressing our faith in God and love for Our Lady. Sa hulihang pagdiriwang ng Centennial Canonical Coronation ay hindi lamang isang makasaysayang okasyon, kundi isang pagpupugay sa mahal na Birhen ng Manawag na matagal nang kinikilalang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at mga himala para sa milyon-milyong deboto. Ipinagdiriwang nito ang 100 taon mula ng opisyal na korona ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawag noong 1926, isang pagkilala ng simbang Katolika sa malalim na debosyon at patuloy na pananalig ng mga Pilipino sa mahal na ina. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Aidon Nimero, Tadak Aya FM.